First principle of financial management, according to the Bible, is the principles of biblical financial management is number one, Wealth from God. wealth from God. Remembering God's provision. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Sabi po dyan, makibasa po kayo sa akin, nasa screen po. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Napakalinaw na sinasabi ng Biblia na panalangin ang puhunan. Ano ang puhunan natin? Panalangin. Ayaw kang manalangin. Gusto mo yumaman? Manalangin ka. Maganda ang relationship mo with the Lord. Make sure na sobrang ayos ang relationship mo sa Panginoon. Marunong kang makinig sa Kanya. Kung sinabi ni Lord na, Jaire, wala ka munang pera ngayon. Yes, Lord, wala mo na akong pera ngayon. Ganon. Dahil ikaw magpo-provide sa akin. Jaire, ito lang muna ang pera mo ngayon, 10 lang. So, yes, Lord, 10 lang muna ang pera ko ngayon. Jaire, mayaman ka muna ngayon. Thank you, Lord! Hindi lang yes, Lord. Thank you, Lord. Mayaman muna ako ngayon. Yes. Dahil yung kayamanan, hindi yan parate. Kaya sabi mo, muna lang. Yung kahirapan, hindi rin yan parate. Muna lang. Meron muna. Tiis-tiis muna. Pag mayaman ka naman, mayaman muna. Ang goal natin is not just to be rich. Ang goal natin is to be rich in God's glory. Yun yung goal natin sa ating financial management. The way we acquire money, the way we save money, the way we budget and invest our money, should glorify God. Nagagamit ba yun para sa Panginoon? Para ba yun sa Panginoon? Kung paano pa mapapalago ang kanyang kaharian. So now, with these principles, I want to ask you, when it comes to money, what is the key of biblical principle to secure your financial future? With these principles, when it comes to money, what is the biblical principle to secure your financial future? Yan yung gusto natin maging sigurista tayo para sigurado. Meron akong future. The answer is good relationship. The key to secure a financial future, according to the Bible, is remember to be wise. This is our financial wisdom. Remember to be wise. Remember that wealth is from God. Ang kayamanan, ang ability mong magpayaman, ang kakayanan mong magpayaman ay galing sa Diyos. Tatandaan mo yan. Remember to have intentional diligence. Remember to be wise. Remember to have intentional diligence. Tandaan mo na kailangan mong sadyain ang pagiging masipag. Hindi yan kusang magiging masipag ka. Kung nahihirapan ka, hilingin mo sa Panginoon, yun yung una mong ipag-pray. Total, pinagkakaloob naman ni Jesus Christ lahat ng prayers. Lord, gawin mo po akong masipag para sa iyong karangalan. Gawin mo akong masipag, Lord. Hinihiling ko sa iyo na punan mo ako ng kasipagan. Na kahit anong pagod na meron ako, kaya ko pa din. Remember to be wise. Remember to surrender in humility. Lord, itong kakaunting pera ko nito, sa'yo to, Lord. Lord, itong maraming pera na ito, ikaw nakakala, Lord, kung saan ko ito gagamitin. Sa pagtulong ba sa kapatid ko? Para sa akin ba? Ganun tayo, di ba? Alam ko na when we manage our money,
Yung pera natin, alam ko na hindi lahat to napupunta sa atin. Tama? Amen? Hindi lahat ng kinikita natin napupunta sa atin. Minsan napupunta sa kapatid, sa magulang, sa kamag-anak, sa kaibigan. And then you need to ask to the Lord. No? Para kanino yun? Remember to be wise. Remember to have eternal focus. The way we acquire money, the way we save money, no? Hilingin natin sa Panginoon na maalala natin na, Lord, paano ko ito gagamitin sa kahaluan mo? Paano mo ako gagamitin? That is the key to secure your financial future. Remember to be wise. Dito po tayo magtatapos. No? We need to remember to be wise and also remember this phrase. Trusting Jesus Christ more than money unlocks true financial stability. Basahin nyo nga, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Trusting Jesus Christ more than money unlocks true financial stability. Gusto mo maging stable financially? Magtiwala ka sa Panginoong Jesus. Kahit ano pang bilang ng zero na mayroon ka. You are financially stable. Amen. Minsan nga no? Napapatanong ako, Lord, stable ba ako financially? Kasi yung pera dumadaan lang sa akin. Minsan pinag-ipon ako, minsan wala. Minsan nag-iipon ako, tapos magagamit ko lang din yung inipon ko, magsisisi pa ako. But how can I call myself stable financially? And the Lord answered me, it is because you trust me. That's why you can call yourself. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, aming maalala, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa inyong Panginoon. Ang kayamanan, ang kakayanan namin para kumita ng pera, ang kakayanan namin para magpadami ng pera, Panginoon, ay lahat nagagaling sa inyong Panginoon. Yes. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging masipag sa aming mga trabaho upang kumita, Panginoon, hindi lang para sa aming pamilya at hindi lang para sa aming mga sarili, Panginoon, kundi mapapurihan ka, Panginoon, sa aming pagkakaroon ng kita, Panginoon. Ito, pasalamat kami, Panginoon, sa mga pinagkakaloob mo sa amin na kakayanan, pinagkakaloob mo sa amin na pera, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang at kapag humingi kami ay binibigay mo agad, Panginoon. Ito ay pinapasalamatan namin sa iyo, Panginoon. O Lord, nadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gawing mapagkumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na umasa sa pang-araw-araw sa inyong Panginoon. Hanggang sa hindi kami, Panginoon, umasa sa kung anong halaga ng pera na meron kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong salita, Panginoon, dahil kami ay napapaalalahanan, Panginoon, na sa mundong ito, Panginoon, hindi mahalaga kung ano ang meron kami, Panginoon, kundi ang kahalagahan ay kung paano ka namin i-acquire, kung paano ka nasa sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, huwag niyo hayaan na kami ay mawalay sa inyong Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.